sa ating lahat. Praise God. Salamat po sa inyong pagtugon sa umagang ito. Ang Diyos po ang mapapurihan at masamba maluwalhati sa umagang ito. Amen? Pwede mo bang sabihin sa katabi mo, handa ka na bang magpuri sa Panginoon? Nagtanong lang, sumagot ba? Anong sabi? Hindi daw. Amen. Ulitin natin. Handa ka na bang magpuri sa Panginoon? Amen. Amen. Alam niyo po kung bakit ko naitanong yan? Kasi po, ang pagsamba po sa Panginoon ay dapat lagi tayong handa. Kasi po ito'y lifestyle. No po? Para siyang DNA na nakalagay na sa dugo natin. Nananalaytay siya sa dugo natin. Na kahit anong sitwasyon ng buhay po natin, pipiliin pa rin nating sumamba at magpuri sa Panginoon. Amen? Nasa saad po sa Panaghoy 3:22 hanggang 23. Pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw, kahabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa, bawat umaga, katapatan mo'y napakadakila. Pag-ibig ng Diyos ay hindi po natin kayang arukin. How deep, how wide His love for me and for you. Bagamat ganun man, salamat sa Panginoon kasi sa pamamagitan ng ganitong gawain, unti-unti nating nauunawaan at mas lalo pang naiintindihan ang pagmamahal ng Panginoon para sa akin at para sa iyo. Amen? Natututunan natin yung identity natin sa Panginoon na siyang ating panghahawakan araw-araw. Sandata natin yan. Amen? Pwede bang tumayo tayo lahat at tanungin mo ulit yung katabi mo? Tanungin mo ulit, handa ka na ba magpuri sa Panginoon? Sumagot ba? Amen! Amen! Palakpakan po natin ang ating Diyos. Atin siyang awitan ng pasasalamat sa umagang ito. Come on! Sumasamba ng pupuri
pagkaluwalhatian ng Panginoon sa umagang ito. Ako'y sa'yo, ika'y sa'kin, masaya't galak sa iyong piling. Ako'y sa'yo, ika'y sa'kin, kaibigan, aking tambuhan, kapayapaan ang iyong hatid, kaligtasan sa iyong pangalan, kasama sa habang buhay. Sisigaw, hallelujah, Jesus, you're the only one. Buhay ko'y sa'yo lamang. Hallelujah, wala nang hahanapin pa. Jesus, you are more than enough. Come on! Ang puso ko ngayon ay umaawit. Ako'y sa'yo, ika'y sa'kin, may saya't galak sa iyong piling. Ako'y sa'yo, ika'y sa'kin, kaibigan, aking tambuhan, kapayapaan ang iyong hatid, kaligtasan sa iyong pangalan, kasama sa habang buhay. Isisigaw, hallelujah, Jesus, you're the only one. Ang buhay ko'y sa'yo lamang. Hallelujah, wala nang hahanapin pa. Jesus, you are more than Jesus, you are more than enough. Jesus, you are more than enough. Jesus, you are more than hallelujah, Jesus, you're the only one. Ang buhay ko'y sa'yo lamang. Hallelujah, wala nang hahanapin pa. Jesus, you are more than enough. Hallelujah, Jesus, you're the only one. Ang buhay ko'y sa'yo lamang. Hallelujah, wala nang hahanapin pa. Jesus, you are more than Panginoon. Amen. Hallelujah. Ang sabi po sa awit 145 verse 1, pwede po bang sabay-sabay nating basahin? 1, 2, 3, go. Tapat? Amen po ba? Amen. Sino po dito nakakaranas ng pangako ng Panginoon? Hallelujah. Kung ikaw ay nakakaranas ng pangako ng Panginoon, inaanyayahan kitang sumamba at mag-focus lamang sa Panginoon ngayong umaga. Panginoon, lumalapit sa inyo ang
1, talatang 10. Huwag kang matakot dahil ako'y kasama mo. Huwag kang mangamba dahil ako ang iyong Diyos. Palalakasin kita at tutulungan. Iingatan kita sa pamamagitan ng aking makapangyarihang kamay. Pwede bang palakpakan natin ang ating Panginoon na pwede natin pagkatiwalaan sa lahat ng oras? Sa piling mo, oh Diyos, panghamba ko'y naglalaho. Ako ay kakapit sa iyo, sa yakap mo, oh Diyos. Payapang puso ang nais ko, tanging magmumula sa'yo, magtitiwala sa'yo, Panginoon. Ikaw ang sandigan sa habang panahon. Magtitiwala sa'yo, Panginoon. Ikaw ang kailangan sa habang panahon. Pangako mo, di nagbabago. Ang puso ko'y naranalig sa'yo. Sa piling mo, oh Diyos, pangamba ko'y naglalaho. Ako ay kakapit sa iyo, sa yakap mo, oh Diyos. Payapang puso ang nais ko, tanging magmumula sa'yo, magtitiwala sa'yo, Panginoon. Ikaw ang sandigan sa habang panahon. Magtitiwala
Come on, church. Sing it out. Yan ang ating Panginoon. Ang puso ko nananalig Sa'yo. Yes, Lord. Pangako mo'y di nagbabago. Yan ang aming Panginoon. Pag ikaw ang nagsalita, ito'y iyong tutuparin, sapagkat ang aming Diyos ay hindi sinungaling. Alam niyo po bang mapalad kayo? Sabi mo sa sarili mo, mapalad ako. Bakit po? Dahil sa kabila ng init, sa kabila ng mga pinagdaanan natin ng isang linggo, may mga nagkasakit. Pero naririto ko ngayon sa biyaya ng Panginoon, nakatayo, sumasamba, nagtataas ng kamay. Anumang season ng ating buhay, ang sarap magpuri sa Panginoon. Lalo na kapag dumadaan tayo sa mga pagsubok. Mas lalo nating napapatunayan kung gaano kadakila ang ating Diyos. Kung gaano siya tumutugon sa ating mga panalangin. Kaya minsan pa ating awitin yung pangako ng Panginoon. Sabihin natin sa Panginoon, magtitiwala. Magtitiwala. Walang iba, Panginoon. sa'yo, Panginoon. Ikaw ang sandigan sa habang panahon. O magtitiwala sa'yo. Magtitiwala sa'yo, Panginoon. Ikaw ang kailangan sa habang panahon. Let's receive this song. Pangako mo Ay, ang saya. di magbabago. Ang puso ko'y nananalig sa'yo. Ating pong palakpakan ang ating Diyos na kapag nangako ay hindi nagbabago. Laging sariwa ang kanyang pag-ibig para sa akin at sa iyo. Hallelujah! Makakaupo na po tayong lahat sa biyaya ng Panginoon. Okay, good morning po sa ating lahat. Sino po dito ang mga working? Working po yung iba sa atin, di ba? At sa atin pong pag-work, may mga benepisyo pong ibinibigay sa atin yung company. Di ba pag tayo pumapasok? Doon sa mga working, nakakakuha po tayo ng mga SS, pag-ibig, yung mga bago pa lang, ngayon pa lang nila na experience. Pero yung matagal ng working, meron po tayong mga benefits, pag-ibig, SS, 13-month, lahat yun. Binibigay sa atin ng company. Para ho tayong parang may titingalain o meron tayong inaasahan. Pagdating ng panahon o pagdating ng pangangailangan natin. Yan po ang tinitignan natin as worker na nandito po sa ating mundo na talagang kung wala yun, parang nagagalit tayo sa kasi wala tayong benepisyong natatanggap dun sa ating pagtatrabaho. Pero sa Panginoon po, mabuti ang Panginoon. Maganda po ang kanyang plano sa atin. Pero madalas, hindi po natin naibibigay yung the best natin para sa Panginoon. Pero sa pagtatrabaho natin, bawal tayong umabsent. Kasi pag umabsent tayo, no work, no pay. Sa Panginoon po, pag tayo naglingkod, hindi po niya tinitingnan kung no work, no pay ka. Ang tinitingnan po ng Panginoon, how we serve Him. How we faithfully
give our best for Him. So marami pong kaibahan. Kapag tayo po naglingkod sa Panginoon, hindi po siya nagsasabi na kapag ikaw yung nag-work mabuti, ikaw ay pagpapalain ko ng ganito. Makakapag-loan ka ng ganito kalaki. Kasi pag ikaw sa SS, first loan, second loan, tumataas po yan. Sa pag-ibig, ganun din po. May housing loan, iba-ibang loans. Pero sa Panginoon, nang tawagin niya po tayo, hindi siya nangako na pag naglingkod ka ng first year mo sa Panginoon at naging faithful ka, bibigyan kita ng ganitong amount na ganito kalaki. Pag nagtagal ka sa Panginoon, ganito uli kalaki. Ang Lord hindi ganun tumingin. Kasi kahit wala ho tayong work, binibigyan tayo ng Panginoon ng pangangailangan natin. Tama po? Kahit wala tayong sasabihin, pinag-aralang mataas, hindi doon tumingin ng Panginoon. Tumingin ng Panginoon, kahit ikaw ay merong pinag-aralan o wala, tinatanggap ka niya ng buong buo. So, sa atin pong paglilingkod sa Panginoon, ang nais ng Panginoon ay yung puso natin. Pag tayo ay nagbigay ng buhay, lahat-lahat yun, ibigay natin sa Panginoon nang hindi tayo nag-aalinlangan. Kasi ang sabi ng kanta, pangako mo'y aking pangahawakan. Pangako ng Panginoon, hindi magkukulang. Kaya ngayong umagang ito, whether it is money, whether it is our body or ating buhay, give all our best for the Lord, not for the man. Serve Him with all our heart. Without hesitation, ibigay natin sa Panginoon ang para sa Kanya. Nakikita ng Panginoon ang puso natin kung paano natin siya bibigyan ng kaluguran at bibigyan ng kaluwalhatian. So sa umagang ito, isa sa mga gusto nating ipakita sa Panginoon, Lord, narito ang aking buhay. Narito rin yung pagpapalang binigay mo sa akin. Gusto ko pong ibalik din para sa inyo. So gawin po natin to and let's pray. Lord, nagpapasalamat po kami dahil hindi po kayo tumingin sa aming kataasan o sa aming kababaan. Hindi po rin kayo tumingin kung gaano kami ka-faithful sa iyo. Hindi mo rin po tinignan, Panginoon, kung gaano kami kalakas. Kasi kahit sa aming kahinaan, ikaw ang nagpapalakas. Ngayong umaga, Panginoon, kami po ay dadako ng pagkakaloob. Tingnan niyo po ang aming mga puso. Tingnan niyo po yung intensyon namin, Panginoon, ng pagbibigay. Dahil dyan, titingnan mo rin kung paano kami patuloy na pagpapalain at patuloy na sasamahan habang kami ay naglilingkod sa iyo. Thank you, Lord, sa privilege, sa pribilehiyo na kami ay makakapagbigay ng aming mga kaloob ng buong buo sa aming mga puso. Pagpalain mo kami ayon sa aming pagkakaloob sa iyo, Panginoon, at sa nakikita mong paglilingkod na meron kami. Sa iyo po namin pinagkakatiwala at hinihingi ang blessing na ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Tayo po'y magsitayo. Buksan po natin ang ating Biblia sa aklat ng Pilipos, Kapitulo 4, 6 hanggang 8. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamagitan na panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Bilang pagtatapos, mga kapatid, lagi ninyong isaisip ang mga bagay na nakakarapat-dapat at kapuri-puri sa banal na tulong, papuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, ano yun? Papuri-puri, malinis, kaibig-ibig, at kagalang-galang. Mag-spell na po tayo. Okay, magandang umaga po sa ating pong lahat. Ating pong ibalik ang papuri sa ating Panginoon. Praise the Lord. Ating pong ibalik ang mataas na papuri sa ating pong Panginoon. Kung meron po tayong kagalakan ngayon pong umagang ito, dahil ngayon po ay Mayo na. Amen? Ibig sabihin, ang pagpapala ng Diyos sa buwan ng January, February, March, April, nalampasan po natin sa iba't iba pong mga problema o mga suliranin o pagsubok na daanan natin. At ang Diyos ng nakaraan
ay kahapon at magpakailanman. Amen? Siya pa ring Diyos na siyang magbibigay sa atin ng lakas para masurvive po natin ang lahat ng ito. So muli, magka-countdown na naman tayo. 365 days para sa iyo at para sa ating lahat. And out of 365 days, only 52 Sundays. Ay, ibig sabihin, pag minus mo yung 52 Sundays sa 365, meron tayong 313 na araw para sa iyo, sa akin, sa atin. Sa Diyos, ang hinihingi lamang niya ay 52 Sundays. Pag minus natin ang 17 Sunday sa 4 na buwan, meron pa akong 35 Sunday. Okay, 35 Sunday na lang pinag-uusapan natin sa 2025. So, hindi ko po alam, pag ito ay pinalampas pa natin, palagay ko, bagsak tayo. Pag in-evaluate tayo out of 52, baka 10 lang ang naisimba mo, nakakalungkot naman. Alam mo, ang ating pong Diyos, kaya po minsan hindi po parehas ang timbangan. Alam po ba ninyo? Ang ating pong Diyos, napaka-consistent. Hindi nyo ba napapansin ang kanyang pagiging consistent? Sumisikat naman ang umaga ng tuloy-tuloy, di po ba? Amen? Pagsapit naman ng gabi, sumisikat naman ng gabi. Ibig sabihin, dumarating ang gabi, darating uli ang umaga. At tuloy-tuloy naman po yung hangin na ating pong nararanasan araw-araw. Amen po ba yun? At yung buhay po natin sa pang-araw-araw, tuloy-tuloy din. Paghinga, paningin, pandinig, panlasa, paglalakad po natin, at iba't ibang pagbabantay at pag-iingat sa atin araw-araw. Ibig po sabihin, yung bahagi po ng ating napakamapagmahal ng Diyos sa bawat araw na kanyang ginawa, hindi po ito nagmimintis. Amen ba yan? Tuloy-tuloy. Pero tayo po na kanyang pinapahalagahan, pinatatawad araw-araw, ginagabayan araw-araw, napakadami nating mintis, napakadami po nating nagiging pagkukulang. Hindi ko nga po maintindihan, bakit sa dami-dami ng araw, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, na inilaan ng Diyos para sa atin, wala tayong mintis. Pero hindi ko talaga maintindihan kung bakit pagdating ng araw ng Panginoon, araw ng linggo, doon tayo madalas nagkakaroon ng dahilan. Hindi niyo po ba na-observe? Ang ibig po sabihin, meron po palaging laban ng espiritual pagdating sa Diyos na ang pag-uusapan. Tama? Tao sa tao, guro sa eskwela, bossing sa opisina, at mga kausap na tao sa tao, walang mintis. Bihirang-bihira ang mga mintis. Kalimitan po, nagkakaroon ng maayos na pag-uusap at pagtatagpo ang isa't isa. Pero pagdating po sa ating Panginoon, nakakalungkot mang isipin, doon tayo nagkakaroon ng dahilan. Bagamat ang iba po ay valid reasons. May trabaho, hinihingi ng pagkakataon, pero sa marami pong pagkakataon, nagiging dahilan po ang araw ng Panginoon. Kinuha mo na yung sayo, kukunin pa natin yung para sa Panginoon. Alam niyo po ba na tayo po ay isang pamilya? Kaya po ang pag-uusapan po natin sa umaga pong ito ay may paksain pong para sa ikabubuti ng iglesia. Alam niyo po ba na tayo po ay isang pamilya? Ang tawag po sa atin ay isang iglesia. No? Ang iglesia po hindi tumutukoy sa gusali. Ang iglesia hindi rin tumutukoy sa pangalan. Ang iglesia po ay tumutukoy sa mga pinagsamasamang mga makasalanan dati, mga nasa kadiliman dati, mga mapapahamak dati, pero pinapag-isa ng Panginoon, mula sa dilim, dinala sa liwanag, mula sa kapahamakan, pinawalang sala tayo ng Panginoon, at nang tayo po ay pagsamasamahin, ang tawag po sa atin ay iglesia o isang pamilya dito sa sanlibutan ito pag atin pong
bibigyan ng mas malalim pang kaisipan. No? Kung ang inyo pong bahay ay lupon ng mga mananampalataya, kayo po ay iglesia. Kung kayo po ay magkakaibigan, 5, 10 na nagsama-sama, na kayo po ay mga mananampalataya, kayo po ay iglesia. Lahat ng mga grupo-grupo na nagtitipon-tipon sa buong mundo, na meron pong iisang Panginoon, pananampalataya sa kanyang buhay, ang tawag po sa kanya ay iglesia. Una, tayo po ay inalis sa dilim, dinala po tayo sa liwanag. Sabay-sabay po nating basahin. Unang Pedro, Kapitulo 2, talatang 9 hanggang 10. Basahin po natin. Ngunit kayo'y isang lahing pinili, mga maharlikang pari, isang bansang hinirang, bayang pag-aari ng Diyos, pinili upang magpahayag ng mga kahangahangang ginawa niya. Ba't nawala yung pagbasa natin? Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman, patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan. Kayo'y hindi bayan ng Diyos noon, ngunit ngayon kayo'y bayang hinirang niya. Noon ay hindi kayo nakatanggap ng habag, ngunit ngayon tumanggap na kayo ng kanyang habag. Ang tumanggap ng kanyang habag, ang dating hindi bayan ng Diyos ngayon ay hinirang na niya. Ang dating nasa kadiliman ngayon ay nasa kaliwagan na. Ang tinatawag na lahing pinili, maharlikang pari, isang bansang hinirang, bayang pag-aari ng Diyos, pinili na magpahayag ng kahangahangang ginawa niya, na siyang tumawag mula sa kadiliman patungko sa kanyang kahangahangang kaliwanagan. Ang tawag po doon ay iglesia. Amen? Salamat sa Diyos, kabilang ka, kabilang ako sa iglesia. Pati natin papurihan ang ating Panginoon. Pangalawa po, ang iglesia po ay iisang Kristo ang tinanggap at kinilalang Panginoon at tagapagligtas. Basa po tayo, Efeso Kapitulo 4, talatang 4 hanggang 6. May iisang katawan at iisang espiritu, kung paanong may iisang pag-asa na para doon kayo'y tinawag ng Diyos. May iisang Panginoon, iisang pananampalataya, at iisang bautismo, iisang Diyos at Ama nating lahat. Siya ay higit sa lahat, kumikilos sa lahat, at nananatili sa lahat. Iisa ang ulo ng iglesia, si Kristo lang, wala nang iba. Iisa ang ating pinaniniwalaan, siya ang nag-iisang daan, nag-iisang katotohanan, nag-iisang buhay. Walang makakaparoon sa Kanya maliban sa ating Panginoong Hesus, na siyang ulo ng iglesia. Maliwanag po? Ang pangatlo po, kasama po tayo ng lalaking ikakasal, sa isang babae ikakasal na kung tawagin po ay iglesia. Pahayag, Kapitulo 11, talatang 7 hanggang 9. Basahin po natin muli. Magalak tayo at magsaya. Luwalhatiin natin siya sapagkat sumapit na ang kasal ng kordero at inihanda na ang kasintahang babae, ang kanyang sarili. Yung pong kasintahang babae, iglesia po yun. Tayo po yun. Yung pong kordero na lalaking ikakasal sa atin, ang Panginoong Hesukristo po yun, na mangyayari sa spiritual na usapin sa huling panahon. Talata pong 8, binihisan siya ng malinis at puting-puting lino. Ang lino ay ang mabuting gawa ng mga hinirang ng Diyos. Tuloy po ang pagbasa natin. At sinabi sa akin ng anghel, isulat mo ito, pinagpala ang mga inaanyayahan sa kasalan ng kordero. Idinugtong pa niya, ito ang tunay na mga salita ng Diyos. Bilang isang pamilya, ano ang inaasahan niyo sa loob ng pamilyang meron kayo? Kung ikaw ay magulang, ano ang kaparaanan ng iyong gagawin sa pagpapalaki ng iyong mga anak? Kung ikaw naman ay mga anak, ano naman ang
nakikita mong magiging bahagi mo habang ikay lumalaki na pinagpapagala ng iyong magulang na ikaw ay pag-aralin, makatapos at subaybayan hanggang matupad ang iyong pangarap. Tayo po ay pamilya. Ngayon, bilang isang pamilya na may kanya-kanyang buhay, hindi po tayo pare-pareho. Ilang pamilya meron po tayo ngayon dito? Pamilya Manalo, Pamilya Redobla, may pamilya tayong Aborido, may pamilyang Aranas, Villalobos, meron pamilya ng Ocoman kay Kuya Otep, pamilya ng Bon kay Sir, may pamilya ng Choso, pamilya ng Javier, ni Ate Mimi, sino pang pamilya ang hindi ko nabanggit? Pamilya ng Lugid, pamilya ng Noida, pamilya ng Santiano, pamilya ng Saluta, pamilya ni Charis, Magtanaw, pamilya ni Nona at Stephanie, no? Na narito ngayon. At Kuya Otep, nabanggit ko na, may pamilya ba akong hindi nabanggit? Astorga, pamilya ng Astorga na nasa ibang bansa, no? Iba-iba po yun. At dahil iba-iba po ang pamilya po natin, iba-iba po ang inyong mga sumpong. Di ba? Iba-iba ang inyong mga ugali. Pagkatapos, pagsasama-samahin tayo, kita po ninyo, kung hindi po tayo pag-iisahin sa iisang direksyon, kagulo na po tayo dito. Wala tayong direksyon, wala tayong tamang gabay, wala tayong susundan kung hindi po tayo hahawakan, pangungunahan ng isa pong direksyon patungo po sa ating Panginoon. Tama po? Kaya ang tawag po sa atin ay iglesia na ang ulo ay si Kristo, na nagsama-sama tayo, iba-iba man ang ating pinanggalingan, pero may pagkakasundo dahil naintindihan natin na tayo po ay iglesia. So ano po yung mensahe sa atin ngayong umaga? Ang unang mensahe, panatilihin ang pagtutulungan at pagmamahal. Sino pa ba ang magdadamayan kundi tayo rin? Tama? Kaya nga sabi ko sa inyo, kung kayo may mga negosyo, promote nyo dito. Pagtutulong-tulungan po natin. Na kahit mal na papaano, makapagbigay kagaanan tayo sa ating kapwa. Kung tayo po ay may mga problema, dumating sa atin ng mga pagkakasakit, pagkaka-ospital, o anumang mga pagsubok na dumating, inyo lang pong ipahayag, bakit ang hindi? Gagawa tayo ng isang hakbangin bilang isang magkakapatid, bilang isang pamilya para tayo po ay magkatulungan. Di po ba? Kasi yun po yung payo niya sa atin. Panatilihin ang pagtutulungan at pagmamahalan. Ang ibig po sabihin, iwasan ang di pagkakaunawaan. Bakit? Basahin nyo. Kapatid mo siya kay Kristo. Magkapatid tayo para hindi tayo magkaunawaan sa lahat ng problema. Pangalawa, magdalahan tayo ng pasanin at magpalakasan. Bakit? Kasi kapatid mo siya kay Kristo. Amen po ba? At kapwa tayo, nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Kaya dito po sa aklat po ng Pilipos, Kapitulo 4, meron pong naging kwento si Apostol Pablo sa Pilipos. Meron pong tatlong karakter, si Sintike, si Eudia, at saka po si Clemente. Sila po ay mga kapamilya, kasama po sa iglesia, pero hindi po sila nagkakaunawaan. Pag hindi po ninyo naunawaan ang mga paglilingkod, iba-iba po kasi ang paglilingkod ninyo Yung member po ng Yada Worship, kita nyo naman, sila po'y isang grupo na naglilingkod, na tumutulong sa atin para makasamba tayo ng maayos sa Panginoon. Tama ba yan? Tulad kanina, nakasamba tayo sa Panginoon. Gawa po ng grupong ito na naglilingkod sa Panginoon. Pero sa grupong ito, iba-iba pa rin ang kanilang mga kaloob na ipinapakita. Merong nagtumutugtog sa gitara, sa bass, sa piano, at saka po dito, sa drums, no? At iba pa po yung kanila pong mga ginagawa. Ngayon, kung ito pong grupong ito ay magsisilipan, titingin sa kanilang iba't ibang kakayahan, magkakainggitan, nainuwaan po ninyo? Bakit parang may favoritism sa amin ang nagtuturo sa amin? Bakit siya
magaan ang trabaho, sa akin mabigat. Pagka po ganon ang mentalidad po ng isa pong pamilya, ng isang iglesia, magkakagulo po yan. Yun ang nangyari kay Sintiket sa kay Euodia. Pare-pareho silang manggagawa, pero magkakaroon sila ng magkaiba pong landas, magkaiba pong pananaw, magkaiba pong kaisipan pagdating sa mga paglilingkod. Tamo po ang payo ni Apostol Pablo. Filipos Kapitulo 4, talatang 1 hanggang 3, basahin po natin. Kaya nga mga kapatid kong minamahal at pinananabikan, aking kagalakan at karangalan, sa ganitong paraan ay magpakatatag kayo sa inyong pamumuhay na nakaugnay sa Panginoon. Nakikiusap ako kina Euodia at Sintike na sila'y magkasundo na bilang magkapatid sa Panginoon. Magkaiba po ba si Euodia at si Sintike? Pareho silang magkapatid sa Panginoon. Gusto niyo po ba na dito po sa iglesyang kung saan pinagsama-sama tayo ng Diyos, ay meron pong matatanging pangalan na aking pagkakasunduin? Gusto niyo po ba na dito sa pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, ay merong lalabas na pamilya na aking pagkakasunduin at ipamamanhik na sana magkasundo na lang kayo kasi magkakapatid naman kayo kay Kristo. Alam po niyo ang kagalakan ng Tatay Pastor? Sa biyaya po ng Diyos, magtatatlong taon na tayo. Wala pong ganong istorya dito sa atin. Amen? Palakpakan natin si Lord. So ang ibig sabihin, lahat tayo nagkakasundo. Lahat tayo naintindihan natin na tayo dapat magmahalan at magtulungan kasi iisa naman tayo kay Kristo. Amen? Meron po mga ilan-ilan na kinailangan nang pumunta sa iba't ibang lugar dahil doon sila tinawag. Meron din nakikipag-ugnayan pa, meron din namang hindi. Ganun pa man, ang mahalaga, wala pong umalis na naging dahilan para pagkasira, para magbigay ng lungkot, para magbigay ng pighati sa isang iglesyang tulad po na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. At ang sabi po dito, kapwa naman kasi tayo nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Tuloy po natin ang pagbasa rin, ang dalawang babaeng ito. Sila man ay kasama kong nagpagal at nagpapalaganap. Kita nyo? Pareho silang nagpapalaganap ng mabuting balita. Kasama sino? Si Clemente at iba pang kamanggagawa ko. Ito maganda. Ang mga pangalan nila'y nakasulat sa aklat ng buhay. Dito sa lupa, may limitasyon tayo. Nagkakahiwa-hiwalay tayo dahil meron tayong ilang mga pinupuntahan na may kanya-kanyang dahilan. Pero sa langit, wala na po tayong boundary, wala na tayong limitasyon, wala na tayong wall na maghaharang sa atin para hindi natin makita ang isa't isa. Tama? Kaya kung dito sa lupa, masayang iglesia tayo, bagamat maliit pa itong grupong ito, alam na natin kung ano ang mas masaya pang pwede nating pagkaisahan at pagtulungan ng pagmamahalan, walang iba kundi doon sa kalangitan. Ang pangalawa pong mensahe ng Diyos sa atin, pairalin at isagawa ang mga tama at nararapat. Okay? Pairalin at isagawa ang mga tama at nararapat. Ano ba yung tama at ano ba yung nararapat? Ang sabi po dito, magalak palagi. Paano ako magagalak? May sakit ako. Paano ako magagalak? Wala akong pera ngayon. Paano ako magagalak? Wala kaming hanap buhay ngayon. Sabi ng mensahe, magalak tayo palagi. Ang dami-dami kong problema. Sabi ng mensahe, magalak kayo palagi. Alam niyo mga kapatid, ang kagalakan pong binabanggit dito na nagbibigay sa atin ng kapanatagan,
Magala ka dahil hindi naman ibig sabihin wala kang pera, walang tutulong sa'yo. Amen? Magala ka dahil hindi naman ibig sabihin may sakit ka ngayon, wala na magpapagaling sa'yo. Magala ka, hindi naman dahil ikaw ay walang hanap buhay sa'yo, wala nang tutulong sa'yo para magkahanap buhay ka. Magala ka dahil meron kang laging kasama. Amen? Laging merong sasama sa'yo. Amen? Laging meron tutulong sa'yo. Walang iba kundi ang ating Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Pangalawa po dito, hindi lamang ikaw magala palagi, ipadama mo ang kabutihan ng ating Diyos. Manuman lang natingnan ninyo kung anong mabuting ginagawa ng Diyos sa inyo araw-araw. At ang pangatlo, walang dahilan upang ikaw ay mabalisa. Bakit hindi ako mapabalisa? Ang dami-dami kong problema. Sundin natin ang mensahe uli. Walang dahilan upang ikaw ay mabalisa. Tingnan niyo ang Pilipos Kapitulo 4, talatang 4 hanggang 6. Magalak kayo lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. 5. Ipadama ninyo sa lahat ang inyong kabutihang loob. Malapit nang dumating ang Panginoon. 6. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng pananalig na may pasasalamat. Nabanggit ko rin kanina sa first service si John Erickson. Si John Erickson po isang swimmer. Siya po ay nag-dive sa isang hindi niya inaasahan na ang tubig pala ay mababaw. Tumama ang kanyang ulo, naging dahilan para sa pagkabalik ng kanya pong leeg. So, hindi na niya mailagay ang kanyang leeg sa kanan o sa kaliwa. Pero sa kabila ng kanyang kalagayan na isang mananampalataya siya sa kanyang kwento at kasaysayan, nagawa pa rin ng Diyos sa kanyang buhay na mabigyan siya ng ginintuang tinig. Nakalikha siya ng maraming album, no? Ng mga musiko, mga music na naka-album para mapakinggan ng maraming tao sa buong mundo. At nagawa rin niyang magpinta ng mga drawing sa pamamagitan ng kanyang bibig. Kamangha-mangha, hindi po ba? Kamangha-mangha. Lapat na lapat sa kanya ang salitang magalak kang lagi. Lapat na lapat sa kanya ang salitang ipadama mo ang kabutihan ng Diyos. Lapat na lapat sa kanya ang salitang walang dahilan upang ikaw ay mabalisa. Meron siyang patotoo sa kabila ng aking kalagayan, nakapag-asawa ako, nagkapamilya ako, nakilala ako, nakaawit ako, nakapag-drawing ako. Pero meron siyang isang pinsan, Danis ang kanyang pangalan. Gulay na, bedridden, nakahiga na. No? Wala siyang ibang kayang gawin kundi ang ngumiti. Smile ministry. Pag may damadalo sa kanya, Denise, kumusta ka na? Ngingitian lang. At ang sabi ng mga dumalaw, tuwing sila'y aalis, imbis na silang magbigay ng kaaliwan sa may sakit, sila ang naaaliw at napapalakas. Sapagkat hindi nila maintindihan anong meron itong taong ito na sa kabila ng kalagayan, mayroong kagalakan palagi, patuloy na ipinadadama ang kabutihan ng Diyos at hindi siya nagkakaroon ng dahilan para mabalisa. At nung siya'y mamatay, napakadaming tao ang nakakilala sa Panginoon at nagpatotoo kung bakit sila'y lumapit sa Diyos, naniwalang may Diyos, nagtiwala na may Diyos. Dahil sa buhay ng isang taong hindi mo aakalain na sa kanyang kalagayan magagawa pa rin niyang magpasalamat sa Diyos, magalak sa Panginoon, at hindi mo kinababakisan ng pagkabalisa. Ang sikreto at ang susi, kasama niya ang Diyos. Naniniwala siya sa pangako ng Diyos. Huwag kang mabalisa tungkol sa anumang bagay. Naniniwala siya sa salita ng Diyos. Hingin niyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pagpapasalamat. Ano po yung pangatlong mensahe? Pagyamanin
ang pakikipag-ugnayan sa Diyos at ang atin pong kaisipan. Kumusta po ang inyong relasyon sa Diyos? Kumusta po ang inyong pakikipag-ugnayan sa Diyos? Ano ang sumasagi sa inyong kaisipan madalas kapag may mga problema po tayong kinakaharap? Ang mensahe po sa atin, isapuso natin ang relasyon kay Kristo. Hanapin po natin ang kapayapaan at kagalakan sa ating puso at isaisip po natin kung ano ang karapat dapat. Sa Pilipos Kapitulo 4, talatang 7 hanggang 8, ang sabi po dito, basahin po natin, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Bilang pagkatapos, mga kapatid, lagi ninyong isaisip ang mga bagay na karapat-dapat, kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kagalang-galang. Meron kang Diyos, meron tayong Diyos na napakamakapangyarihan na umibig sa atin ng gayon na lamang. Amen? Meron tayong iisang Panginoong Hesukristo na nagtataglay ng buhay na walang hanggan. Wala tayong ibang pag-asa dito kundi ang Diyos. Dito sa lupa, sa kabila ng ating pagkakaiba-iba na mga pinanggalingan, kamangha-mangha, hindi ba kamangha-mangha na tuwing araw ng linggo, pinagsasama-sama tayo, pero hindi naman tayo magkakamag-anak? Tama? Hindi ba kamangha-mangha na tayo po ay pinagbubuklod, sabay-sabay nagtataas ng kamay, umaawit sa Panginoon? Ganong hindi naman tayo lehitimong magkakakilala noon, pero dahil kay Kristo Jesus. Tingnan po ninyo at pagmasdan nyo ang inyong mga sarili. Maaring may mga problema kayong dinadala ngayon, kami man ay meron din. Pero tulad po ng aming kinasanayan, sunod lang kami ng sunod sa Panginoon, sa kanyang mga pangako, hindi po namin namamalayan sa tagal ng panahon ng aming pagpapamilya. Hindi namin namamalayan, isang araw yung aking bunso ay gagraduate na ngayong taong ito. Di ba? Hindi namin namamalayan sa isang taon, gagraduate na yung aking isa pang anak. Tapos na. Pinatapos ng Diyos. Ang sikreto lang, sunod lang kami ng sunod. At patuloy na nagtitiwala sa ating Diyos. No? Patuloy po nating bigyan ng oras ang Panginoon. At kung sakali man na tayo po'y hindi pala rin na magsama-samang tulad po nito, meron tayo mga online na pwede nating panoorin at balik-balikan. Magpakalakas po kayo. Kung hindi nyo man makita sa online dahil sa mga disconnection o mahinang mga wifi, meron tayong iba't ibang kapatid sa Panginoon sa inyong mga lugar. Hanapin po ninyo sila at makiisa po kayo sa pagpupuri at pagsamba. Amen ba yan? Huwag nyo pong sasadyain sa inyong sarili. Napadpad kayo sa isang lugar, tumama po ng linggo, wala po kayo dito, huwag nyo pong maging kasanayan na ipagpaliban. Kung kaya nyo namang hanapin at bigyan ng oras ang inyong sariling makiisa rin sa katulad nating kapatiran para sumamba at maglingkod sa Panginoon. Amen po? Ang aming pong kwento't karanasan ng aking pamilya, kung sakali man kami po ay nagkaroon ng pagbabakasyon at tumama po ng araw po ng linggo, kami naman ang aking pamilya ay sumasamba, nagwo-worship sa Panginoon kasi yung araw na yon ay para sa Panginoon. Amen? Ang pangako ng Diyos ay naandyan palagi at kahit kailanman, hindi siya nagbabago sa atin. Isa po sa ating pong kalakasan ay ang alalahanin po ang banal na hapunan. Isang beses sa isang buwan. Unang linggo sa bawat buwan. No? Muli, tinatawagan ko po ang Yada Worship at tinatawagan ko po ang mga ngasiwa po sa ating pong banal na hapunan. Habang ipinamimigay po ito, pahintulutan po nating muling
pakinggan ng mga awiting may kaugnayan po sa ating pong gagawin sa pangunguna po ng ating yada worship habang ipinamamahagi po ang mga elemento na nagpapaalala po sa atin na minsan isang araw nagkaroon sila ng pagtitipon-tipon at ipinakita ng Diyos ang kahalagahan ng kanyang katawan at ng kanyang dugo na nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Lay behind the storm, rejected and alone like a rose, trampled on the ground. You thought of me above crucified, laid behind the stone, lived to die, rejected and alone like a rose, trampled on the ground. You took the fall, thought of me above crucified, laid behind the stone, lived to die, rejected and alone like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me Ang banal na hapunan po ay sinagawa ng ating Panginoon bago po siya dumaan sa pagtataksil o pagkakanulo ng isa po sa alagad. Matapos po na siya po ay pagkaisahan ng mga tao na ipako sa krus, sa kabila noon, naganap ang katuparan ng lahat ng hula, pahirap at pasakit at dusa na kanya pong naranasan para lamang tayo po ay magtamo ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Mga dugo niya na natigis mula ulo hanggang paa na ang dahilan po ay kapatawaran at paglilinis ng ating pong sarili sa kanyang harapan. So bago pa ito nangyari, ipinaalala na niya sa kanyang mga alagad. Tuwing kayo magsasalo-salo at simbolo ng tinapay ay ang aking katawan, kaligtasan. Tuwing kayo magsasalo-salo, ang inuming inyong iinumin ay sumisimbolo naman ng aking dugo, kabayaran at kalinisan ng ating pong mga buhay at kapatawaran ng ating pong mga kasalanan. Kaya tayo po ay tumayong lahat at ating pong susundan ang habilin po sa atin ng ating Panginoon. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo, nung gabi siya'y ipagkanulo. Ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso ito at sinabi, ito ang aking katawan, ninihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po nating alalahanin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito, ang bagong tipa na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinimin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito.
Kaya ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Alam po ninyo ang mabuting balita po sa atin. Wala po siyang pangako na hindi niya tinutupad. Amen? Walang nakasulat sa Biblia, sa banal na kasulatan, na pangako ng Panginoon. Magtiwala lang po tayo. Magiging kwentong karanasan po ninyo, nating lahat, na ang pangako ng Panginoon ay totoo at mapapagkatiwalaan. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Awitin po natin ang pangako. Pangako aking pangawakan. Hallelujah! Pangako mo ang tangi kong sandigan. Pangako mo'y tapat. Magpakailanman ako ay di iiwan. O pababayaan man, pangako mo'y aking Sama-sama po natin itaas ang ating mga kamay. Awitin natin ang kanyang pangako. Ating panghahawakan. pangako mo ang tangi kong sandigan. Pangako mo'y tapat. Magpakailanman ako ay di iiwan. Kung mapabayaan man, pangako mo'y aking panghahawakan. Talasay, awitin po natin ang kanyang pangako. Hallelujah! Salamat po sa iyong pangako. Salamat po. Kayo ang aming sandigan. Hindi mo kami papabayaan. Magpakailanman ako ay iiwan. Mapabayaan man, ako mo'y aming panghahawakan. Pangako mo'y tapat. Magpakailanman ako ay di iiwan. Kung mapabayaan man, pangako mo'y aking panghahawakan. Pangako mo'y tapat. Magpakailanman ako ay di iiwan. Kung mapabayaan man, pangako mo'y aking panghahawakan. Aming Diyos, aming Panginoon, sa mga panahong parang imposible na, sa mga panahong parang wala na kaming pag-asa, sa mga panahong parang hindi na kami nakakakita ng solusyon, wala po kaming ibang niyayakap, wala po kaming ibang tinitingnan, wala po kaming ibang pinagkakatiwalaan, kundi ang iyong pangako. Pangakong di kami iiwan. Pangakong ang kalakasan ay sa iyo. Pangakong ang kagalingan ay sa iyo. Pangakong ikaw ang pag-asa. Pangakong ikaw ang siyang tunay na gabay at magbibigay sa amin ng katalinuhan. Salamat po, Panginoon. Pinag-ugnay-ugnay po ninyo kami. Pinagsama-sama bilang isang iglesia. Sa iisang Panginoon, kay Kristo Jesus na siyang ulo, nangungunat aming tinutularan at sinusundan. Sa banal na Espiritong patuloy na gumagabay, tatak at katibayan ng aming kaligtasan.
Sa iyo namin ibinibigay araw-araw ang aming buhay. Ang bansang amin pong kinalakhan, dito kami nakatira. Gabay sa aming Pangulo at lahat ng mga gumagalaw sa bansang Pilipinas. Ito man ay senador, congressman, gobernador, board member, mayor, barangay, at lahat po ng tumutulong sa kanya-kanyang mga local government unit, Panginoon. Salamat po. Dahil ang pagtitiwala sa iyo ang siyang buong pag-asa po namin. Sa nalalapit pong eleksyon, muli, tulungan niyo kami, samahan niyo po ang bigyan ng talino at magluklok po kayo sa lahat ng bansa mula sa aming Pangulo na talagang may takot sa iyo, may pagmamalasakit sa mga tao, may pagmamalasakit sa kalikasan, at patuloy pong nag-iisip kung paano po kayo pagtitiwalaan, kung paano kayo sasambahin at paglilingkuran. Muli, pinagkakatiwala po namin sa iyo. Kami bilang isang iglesia, mga kapatiran namin, hindi man namin nakasama ngayon sa online, pagpalain niyo po, Panginoon, silang gabayan. Sa mga kapatirang hindi pinalad na makasama namin ngayon, sa mga sila naroroon, ingatan niyo po sa gabayan. At sa darating pong linggo, muli niyo po kami pagsama-samahin para maitaas po ang iyong pangalan. Salamat po ng marami sa aming Diyos Ama, na gayon na lamang ang pag-ibig sa iyong anak na si Jesus, na siya namin kinikilalang Panginoon tagapagligtas ng aming buhay sa banal na Espiritong tatak at katibayan ng aming kaligtasan, ang siya namang mamuna at gumabay sa amin mula ngayon at magpakailanman.